Laki mga angel, oh. Laki. Burmis mga angel, oh. Yan. Woohoo. Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga angel. So yos. World's largest coco clock. Milalabas po doon, no? Sa Kimberley. Ayan. Ayan mga angel. So ayan mga angel, at nakabili na tayo ng souvenir. So yung usually na binibili natin yung magnetized o yung magnet po na nilalagay po sa fridge. So ayan, Kimberley po tayo mga angel. Yan, Kimberley. Okay din yung pinaka-downtown niya mga ka-angel. Kaya kung kumahilig kayo sa mga old town, ito, sakto. Yung Kimberley, British Columbia. Kasi dito po matagpuan yung malaking minahan ng zinc sa buong mundo noon mga ka-angel. Diyan po yung Sullivan Mine. So ayan mga ka-angel, at diretso na tayo. Pupunta na po tayo ng Cranbrook. At doon tayo mag-hotel. Ang day 2 ng travel natin, itong Lenten season escapade natin. At papalipas tayo ng gabi, then tomorrow ay pabalik na tayo ng Calgary, Alberta. At dadaan tayo dito mga angel sa world's largest truck, yung 2-axle tandem tawag nila. So dito sa Sparwood, British Columbia pa rin. At dadaanan din natin yung the most photographed tree in Canada. So dito na po sa Alberta yan. Dyan po dun sa may Cowboy Trail. Nadaanan po natin yan. Sana maganda po ang panahon. Hindi siya maulan o nag-i-snow para makapag-picture po tayo. And then kung may time tayo, dadaan din tayo dito sa yung nag-erosion na parang bundok nung long time ago. And then may mga disgrasya rin. Yung makikita kasi sa daan po yun, yung mga rocks na nag-erosion dito na po sa bandang Crow's Nest. So sana makadaan tayo dyan mga ka-angel. Magandang panahon. So siyempre paiba-iba pong panahon, hindi natin ma-predict minsan. Talagang paiba-iba yung panahon sa Alberta. So ito mga ka-angel, at diretso na tayo diretso pa rin tayo ng Cranbrook. At tingnan natin kung may mga mabibilhan ng pampalibas gutom. Kasi mga ka-angel, kanina medyo nag-decide na yung mga kasama natin na kung sino yung gutom may bibili na lang po sa mga fast food kung sino yung may gusto. So ayun, at medyo pagod na, halos pagod na lahat. Gusto nang pumunta sa hotel at magsiswimming doon kasi may swimming pool po, kasi indoor pool yung hotel namin dito sa Cranbrook ngayon. So I'm sure talaga mag-enjoy po yung mga kids, ay pati mga adult din, kasi parang may mga hot tub na area din doon. So ito mga angel, maganda panahon dito sa area na ito. At medyo maaraw, but may yung ulap po kasi kinukuberan na yung araw. So talagang magbabad dyan ng ulan. So ito mga angel, ulitin ko, at nasa 2025 Lenten season escapade with the friends. So una po yung day 1 namin kahapon, dumaan po kami dito sa Station of the Cross dito sa Radium, British Columbia pa rin. And then punta po kami ng Panorama, isa sa mga top ski area po
not only in British Columbia but the whole country, sa buong Canada. And then after that, we went to our hotel in Fairmont at maganda rin po yung area na yun, although yung outdoor pool nila ay sarado dahil katapos lang po ng winter. So but it's okay, at malalaki po yung mga room doon. At talagang may mga kitchen siya. Parang bahay na rin ang dating, mga Kanjel. So saktong-sakto. So ito, mga Kanjel, at approaching na po tayo ng city ng Cranbrook dito sa Southern British Columbia. At ito medyo kumbaga mga mid-size city ito ng British Columbia. Kompleto po yung mga establishment dito. May mga airport din po siya, mga regional airport. At dito tayo mag-hotel, mga Kanjel. So ito, mga Kanjel, nasa loob tayo ng Manukan at bili tayo. 24 hours later. So ayan, mga Kanjel, at pabalik na tayo ng Calgary, Alberta. But dito tayo sa other way. So ito tinatawag nilang Crow's Nest Highway or Highway 93. So dudugtong po ito dito sa Alberta Highway 3 pagka po malapit na po yung boundary sa Alberta. So pabalik na tayo, mga Kanjel, at dadaan tayo dito sa Fernie, Alberta. Fernie, British Columbia. Isa po din po siyang ski resort area. At sikat po din yung skian dyan, mga Kanjel, kasi meron tayong mga naging kakilala na meet ay mas prefer nila na mag-ski dito sa Fernie. And then we don't know the reason, but maybe the surroundings at maybe less crowded compare po sa mga ibang skian. At maraming historical area po dyan sa Fernie, mga Kanjel. At if you don't mind, ay meron din po dyan isang chargeran ng electric vehicle pag kayo po ay may car na EV dito sa Fernie. And then kakain tayo doon. At since may mga dala tayong mga lutuan, ay luluto tayo doon sa park. Yung mga madalian lang na lutuan. And then at kakain tayo sa kumbaga sa park. And then pagka after that, tuloy-tuloy po yung pagdadrive natin na papunta naman po dito sa Sparwood. Mag-i-stop over tayo dito sa Sparwood, mga Kanjel, before entering the border of Alberta. So ayan, mga Kanjel, tuloy-tuloy lang po yung pagdadrive natin. So mga Kanjel, additional information, alam niyo po itong highway na ito ay dito po sa southern part na po ng British Columbia at dugtong po yan sa southern part din po ng Alberta, ay napaka-beautiful at napakaganda po yung paligid pagka during the fall season, autumn, kasi po nagyayelo po yung mga puno dito. At all the way po yan doon sa Osoyo, sa Penticton area na malapit na po sa US border. And then doon po sa kalagitnaan tong highway na ito, mga Kanjel, ay dyan po yung Nelson. At napakaganda po ang fall season dyan. At meron din po silang hot spring na parang may cave or may kuweba doon sa hot spring na yon, sa pool. And then yung background mo, mga Kanjel, ay maple leaf, yung simbolo po ng yung sa flag po ng Canada, yung leaves niya, yung dahon. So ganoon po yung background doon. So search niyo po yan po yung Ainsworth Hot Spring. At maganda, mga Kanjel, napakaganda dahil tamang-tama na yung background ay maple leaf, and then of course nag-yellow, ganyan, nagre-red.
So napakaganda mga kaindyel. Yung Nelson's, bisitahin nyo po yung City of Nelson dahil napaka-colorful yung background po doon sa bridge mga kaindyel. Doon sa pinaka-lake niya, tapos background mo yung mountain na nagyayelo po yung background. So very very beautiful mga kaindyel. So I highly recommend that area during the fall season. At of course during the summer naman po, pag gusto nyo pong ma-experience yung the only true desert ng Canada, yung disyerto mga kaindyel, hindi po yung merienda na desert. So yun mga kaindyel, yung disyerto po, the only true, kaya tinawag nilang true ay dahil po nasa kanya po yung katangian yung ng isang disyerto. It means mainit, yung mga humid, ganyan, mataas. At since yung Osoyoos, dito sa Osoyoos mga kaindyel, dyan po natagpuan yung tinatawag nilang the only true desert in Canada. Dahil po dugtong po yan mga kaindyel yung mga disyerto dito sa US. Since yung Osoyoos is malapit na po yan sa boundary or yung border ng Canada at saka US. Sa kabila po yun mga kaindyel, ayan na po yung state po ng Washington. So state ng Washington, the capital city is Olympia, and the biggest city is Seattle. It takes only around 2.5 hours more or less from Vancouver papunta po ng Seattle. So yan po yung para at least mas maunawaan nyo kung ano po yung Washington, kasi meron din po kasi yung capital po kasi ng US ay yung Washington DC, which is yung location niya mga kaindyel ay nandito naman po sa East Coast. Po yung Washington State ay dito po sa Pacific Coast. So magkaiba po yun, dulo-dulo po ang location nila. So may yung ibang tao kasi nakukonfuse sila yung Washington State tsaka yung Washington DC, kala nila magkaparehas lang po yun, which is different po siya. Now, doon po sa Osoyoos, going back po tayo mga kaindyel, doon sa Osoyoos ay dugtong nga po doon sa mga disyerto po ng US. Yan po yung disyerto po from California all the way po sa Nevada, dadaan po ng Oregon, and then dito sa Washington area all the way po sa border po ng US Canada. So dugtong po yan yung Osoyoos, kaya parang nabiyayaan yung Canada ng pagkadisyerto din dito sa bandang Osoyoos. At napakaganda po yung area na din yan, gusto namin balikan kasi maganda po yung view. Parang yung pinaghotelan namin last year ay andun po sa gitna ng lake, kasi doon po sa daanan kasi may kumbaga narrow na land, and then left and right or in the other side ay lake po siya. Yan po yung Osoyoos Lake, and then doon po yung kanyang lugtong po yan yung tinatawag nilang dito sa Washington ng mga aboriginal area. So may tawag sila dito sa Washington side at mayroon din tawag dito sa British Columbia side. Yun po yung aboriginal people na pinakaunang mga nakatirang tao sa both sa Canada and US. And then sila po yung kumbaga dahilan kaya yung mga way at saka yung mga disyerto ay na-discover. So ayan mga kaindyel, yung Osoyoos area, at dyan po yung Osoyoos mga kaindyel, andyan din po matatagpuan yung pinaka tinatawag nilang kinoconsider po nilang Canada na mysterious lake, misteryoso, dahil po may lake po dyan mga kaindyel na may healing power. So yung tinatawag nilang spotted lake. So mga kaindyel, bisitahin po niyan at kumuha kami ng mga parang mga parts po doon, yung parang mga asin-asin, parang mga puti na pwedeng ibaba daw sa water, and then pwede mong ilagay sa planggana o lagayan, and then ibabad mo yung mga paa mo, parang ganyan para may healing power daw siya, since it also belongs or it's inside the area of aboriginal people doon
kaya sagrado po yung location. Hindi po the whole year ay open siya, may mga time po na close siya. So better check the website o the internet para malaman nyo po yung mga open na buwan doon sa Spotted Lake. At be careful mga ka-angel, since unusual po natin, sabi ni sila na may yung mga rattlesnake. So since Canada is a very cold country, isipin natin na hindi po nabubuhay yung mga ahas. Although hindi po lahat sa buong Canada ay may may tunnel mga ka-angel, ganda mga ka-angel, tunnel. So hindi po ibig sabihin na yon na wala nang ahas po yung Canada, since may part po kasi dito, lalo sa sinasabi kong Osoyoos area na may disyerto. So in that case, pag mainit, of course makakasurvive po yung mga ahas, but be careful. Hindi naman po compare po sa like sa Pilipinas na dami talagang ahas. Some parts lang naman po yun, but better to check all the time kasi para safety po tayo pag bisitahin natin yung lugar mga ka-angel. It might be bakit nagkaroon ay maybe they migrated in Canada from the other side of United States. So meron din part din po dito sa Alberta mga ka-angel, yung writing on the stone na may sign doon na rattlesnake migrated, mga ganun na sign. So ingat po tayo pag bisitahin nyo po yan, yung writing on the stone dito sa Alberta at dito po sa Osoyoos area ng British Columbia. So okay mga ka-angel, at nandito na tayo sa Fernie, British Columbia. Mag-stop over po tayo dito at magpapakulo lang tayo ng mga pagkain at kakain po tayo. And then after that, lalarga na naman ba tayo sa travel natin papunta na po ng Alberta. Okay mga ka-angel, at tuloy-tuloy lang po yung pagnunood nyo ng video natin. Thank you very much mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, at dito tayo sa isa sa mga park po dito sa Fernie. At sakto, may mga playground siya, sakto mga kids dito. Doon pa kami nagluluto yung skian doon mga ka-angel, yun doon, Fernie skian, sikat yan. Yung mga ganun ba sa Fernie tayo mga ka-angel. Kakain muna kami dito kasi bago lumarga sa Calgary. Yan doon kami kakain mga ka-angel. Yan kami kakain. Nagluluto kami ng noodles. Okay, let's go. Doon sa kabila. Yan mo nga sendo. Dito sendo. Go on that side. Two hours later. So ayan mga ka-angel, tapos na tayo kumain at mag-drive na ulit tayo papunta po ng Sparwood. At ito mga ka-angel, at medyo malamig dahil umulan at walang araw, so parang natatabunan naman yung araw ng mga ulap. So ito mga ka-angel, napakaganda rin lugar na ito, magandang retirement area itong Fernie, British Columbia. So ayan mga ka-angel, yung mga video natin muna itong part na ito, at tuloy-tuloy lang po yung pag-upload natin until makabalik na tayo ng Calgary. At ganito po yung ginagawa namin pagka spring, summer, fall season dahil maganda po yung daan. During the winter medyo halos Calgary lang kami dahil po sa madulas po ang daan. But other than that, ito magka-camping kami, mga upcoming camping, may mga upcoming travel po kami pinaplano. So antabayan niyo po yan at may share ko sa inyo. At thank you very much po sa mga panunood. At I really appreciate po. At hayaan nyo mga ka-angel, at i-improve pa natin lalo yung pag-upload natin ng mga video. At talagang busy po kasi tayo ng mga halos araw-araw busy, may mga inaasikaso tayo. But I try my best na magpag-edit
at makapag-upload po. I try my best na halos everyday sana at para at least may napapanood po kayo mga ka-angel. So ingat po kayo lagi at stay safe, pray hard, it works. Ito po ang inyong lingkod ng tropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli at may God bless you always mga ka-angel.